So I have list here. It's Filipino Cupid, Finalab, OkCupid, Filipino Christian dating site, Scout, Tinder, Tantan. That's all I know. And okay, let's Three, start. 2, 1. Hi guys, it's me again, Chi. For today's video, our topic for today's video is about how to find a fam, or in Tagalog, paano nga ba maghahanap ng a fam? So, paano nga ba? Guys, may list ako dito na ginawa. So, dito natin titingnan kung saan at paano. Tips ba to? Ganon. So, yung ano na to kasi, ayoko sana itong gawin na ano. Pero maraming nagtatanong sa akin kasi meron po tayong one video na nag-viral sa TikTok at most of them ay yung tanong nila is how to find or paano nga ba maghahanap. Kasi lagi nila sinasabi, saan mo ba yan nahanap? So, gano'n. So, at saka yung gusto talaga ng isa, yung aming video na gagawin is about tips about how to find or basta ganyan yung mga gusto niya, paano nga ba magamit ng Filipina, yung gusto niya sa kanya na content at saka yung sa akin naman, ganun din. So, ito na nga. Iniisip ko, simula pa lang nung una, iniisip ko din kung paano gawin yung ano na to, pero I'll try my best. So, paano nga ba? Bago ang lahat guys, bago kayo magsimula na maghanap, siguraduhin yung nasa maayos at yung dina-download yung apps is maayos yung mga tao na nakakausap mo, or else mag-add ka doon or ano ka ng ano ba yun? Ano ba ibig sabihin nun? Yung entertain ka lang ng tao talaga. Yung totoong tao talaga. Kasi most of all, ang alam ko lang, marami talagang scammer. Kasi lahat ng babanggitin ko dito ay napasukan ko to guys. Pero hindi ko to na-meet dito siya. Hindi ko siya na-meet dito kasi hindi parang ang dami ko na-encounter dito sa mga apps na to na hindi ko type. Kaya mas okay siguro if my friend kayo, in Philippine, kung sa Tagalog pa, may friend kayo na iririto sa'yo, or mas maganda kapag yung talagang galing sa, alam mo yun, yung in person. Kasi mahirap ngayon magtiwala sa online. So, first na apps na nabuksan ko noon, syempre sabihin ko na rin kung ano yung nangyari dito sa apps na to. Filipino Cupid. Maganda rin tong Filipino Cupid kasi secured ka dito. Tsaka marami ditong matitino. And, syempre, kung gusto mo talaga ng ka-level mo or gusto mo ng mas higher pa sa'yo, mas marami dito. Pero, hindi mo lang talagang mag-careful kasi parang sensitive ng apps na to. Bawal ka maglagay ng information, public, at basta may dito guys, merong bawal na kasi parang i-remove nila yung account mo pag nilagay mo yung information or details mo in public, like cellphone number. Bawal yun. Kasi nung ako, na-experience ko nung una, nung inopen ko to, nilagay ko yung information, number ko. So, nawala. Hindi ko na ma-open siya ulit kasi para siyang restricted. Kung sa Facebook pa, pag inano mo yung nila, roles, pag sinuway mo yung roles nila, maano ka sa ma-restrict ka. So ito, hindi ko na na-open to. Lahat ng mga nababanggit ko dito, napasukan ko to, pero hindi ko na-open to, tsaka hindi ako nakamit ng true person, ng person dito. So itong Cupid, maganda to guys. May namit ako dito one time. Tapos, syempre, we're talking for a month. Tapos, bigyan kami ng WeChat, WhatsApp. Mostly ang tinatanong nila doon kasi pag nasa ibang bansa, hindi nila inaano yung WhatsApp, ay mga Facebook, hindi available sa kanila.
uh, ano talaga, WhatsApp yung kadalasan ginagamit nila. So, Filipino Cupid, may namit ako dito na ano, pero ayoko kasi yung palagi, pag matagal na, makilala mo yung tao na, pag alimbawa, mas maganda yung matagal na makilala mo kasi, halimbawa itong nakilala ko, sa katagal-tagalan namin sinabi niya sa akin na may anak siya, so no. Kasi ayoko nang may anak. Finalab! Ito yon. Itong Finalab, open lang to guys. Hindi to siya apps na i-upload. Hindi siya apps na i-upload dito. Ano siya ng, ano tawag ba dito? App siya, ay, sa Google lang to, i-type mo lang Finalab. Ano lang to guys, sa Chrome pala to. I-ano mo lang siya, finalab.com. So dito guys, may namit ako dito at lahat na sila na namit ko, andun lahat sila sa Instagram. Kasi hindi ko binibigay yung messenger ko kasi ayoko nang, alam mo yun, yung paraging tumatawag or ano. Huwag niyo ibigay yung kung ayaw niyo. Yung Instagram, minsan ko lang kasi ino-open, so they message me on Instagram. Nilagay ko dun sa information. Pwede ka maglagay dito ng number kasi wala tong problema kasi sa Chrome lang to. Tsaka free ito. Ang Filipino Cupid, may bayad. So, meron doong premium. Basta parang kagaya lang din dito sa YT na. Meron siyang red, green, and yellow. So, mga ano yan sila, mga VIP. So, ito ang pinalove free sa Chrome. Ang OkCupid naman, meron akong nakilala dito. Meron siyang anak. Ayoko din, babae. Tsaka, safe dito guys. Marami dito naging successful naging successful yung relationship nila. OkCupid, ang pinaka-the best, itong Filipina Christian dating site. Ito, marami ditong matitinaw, marami ditong ano ba tawag na? Religious. Kasi ano to, Christian Filipino dating site. Mas maganda to. Marami akong naano dito, pero of course, I'm not a religious person. So, maybe one time I met one person there and they told me, okay, tell me your faith. What? So, of course, no. For the first time, if you are really know about church, it's better for you to open these apps, Christian Filipino dating site. Very safe to guys. Safe. Cheap yan. And Scouts. Itong Scouts, hindi ko siya masyado type. Kasi yung Filipino ex ko dito ko na-meet din sa Scout. Tsaka, dito guys, marami siyang bad. Maraming maraming scammer. At saka Filipino lang mga kadalasan dito. Depende kung anong lugar ang inilagay mo. And Tantan. Itong Tantan, pwede ka rin. Depende rin sa location mo. Maganda rin to, pero most of them, yung una ko talaga na binanggit, yun ang the best. And Tinder. Yung Tinder, ano tong Tinder? Medyo high. Tsaka maganda tong Tinder kasi marami kang ma-meet. Tsaka, ang babata pa nila. Mabata pa ng mga tao doon. Pero lahat ng apps na to guys, wala akong na-meet dito at tsaka inano ko yon, ni-remove ko lahat bago kami nag-meet ni Adrian. So, wala akong na-meet doon kahit ni isa. Tsaka ayoko nang, pag tinanong ako na parang feel ko na parang hindi siya maayos na tao, ayoko. Yung baga sensitive ako doon sa mga, pag may nagtanong sa akin, can you show me your, ay! Ano ba agad yun? Pag sinabi sa yung red flag yung taong ganun. Yung, halimbawa, one time I met one person and he told me, you're wearing shorts? So, no, red flag. Ayoko nang ganun. Kaya, be careful pag nag-open kayo ng mga apps, ng mga dating site. Maraming naging successful na relationship dito. Ang iba naging, married or naging successful yung relationship talaga nila. So, depende lang yan sa'yo kung paano mo yun gawin. Pero, lahat ng apps na nabanggit ko, guys, is, yes, legit po itong mga na to, dating site na to, legit siya. Pero, mas sabi ko lang, guys, opinion ko lang is, be careful. There's a lot of scammers, and, mga hindi, parang lost, hindi maganda yung
nila sa'yo, red flag. Hindi na talaga yun. Wag na kayo pumunta doon. Wag na nyo nang kausapin. Mas maraming matitino, tsaka nasa'yo din yan. Feel mo naman kung gaano. Pero careful lang kasi marami talaga. At bago tayo mag-end, syempre, kilalanin nyo ng maayos yung tao. Yun lang. Yung masabi ko guys, hindi kami nag-meet dito ni Adrian sa mga apps na to. No. Sa Facebook kami nag-meet, kaya wala akong ano dito. Siguro, I shared my experience lang nung una na na-meet ko, ko to. Pero hindi ko hilig ha. Pag nakita ko lang kasi na, na may mga taong, pag nag-scroll ako, how to meet, ayan, syempre, nag-download ako at I'll try. Pero at the end of the day, I think 1 month, 1 week, I give up. Hindi ako ganun alam mo, hindi ako marunong mag-continue kasi ayoko na pag na-meet ko yung tao doon. Parang feel ko na kakaiba, hindi. Thank you for watching. Kung meron ka pang itatanong, mag-comment ka lang dyan. Or any tips ay gagawa natin ng video. Kasi meron pa akong gagawin. Ito ay simple lang muna. Kasi meron lang nagtatanong at kung anong apps yung mga legit. Ito yung mga apps na nalalaman kong legit. Yun lang. Thank you for watching.